Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, ain't enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Please don't forget to subscribe and pa-click na the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So for today's vlog guys, nandito tayo sa RCM Suzuki 3S, Abad Santos Street, Tagum City, dahil bibigyan silip natin ang pinakabagong color variant ni Suzuki Smash 115. So in this video guys, aalamin din natin ang specs and features ng motor na to. So without further ado, let's start this video. So yung color niya guys is Jackal Green. So ito yung pinakabagong color na nilabas ni Suzuki ngayon. So it is a combination of blue and green for the chill vibe. So pagdating sa color niya guys, pang millennial yung datingan. Ito kasi yung tipo ng color guys na motor na pag halimbawa dumaan sa harapan nyo, mapapalingon at mapapalingon ka talaga. Dahil kakaiba kumpara sa mga ibang motor na typically naka black, red, blue, pero ito kakaiba tong isang to. So napaka ano siya, eye-catchy tong color na to. Tapos pagdating naman din sa kanyang paint job na Jackal Green, makikita mo talaga guys na quality. Ito kasi yung tipo guys na pag halimbawa pumunta ka sa market tapos maalikabukan tong motor na to, hindi mo na kailangan ng BS1 guys, punas mo lang, then babalik na yung pagka-glossy type niya. So aside sa kanyang paint job na Jackal Green guys, meron din siyang decals. So yung decals niya guys is silver glittery yung datingan niya. So yan. Then may nakalagay dito na Suzuki. Tapos meron din siyang bilog-bilog na orange. Then aside from that, meron din pala siyang paint job na glittery silver din guys. So same lang sila nung decals guys. So match na match yung color. So ito yung decals guys ha. Tapos ito yung kanyang paint job. So napakaganda, shining shiny. Tapos dito sa likod, ganun din. Naka-paint job siya ng Jackal Green. Tapos meron siyang decals na Smash. Ito, decals to guys, decals. Yan. Tapos with matching orange and blue and glittery gray. Then napakaganda din ng play na suspension niya guys. Napaka-smooth, no? Pagdating sa mga long ride. So talagang subok na ang kanyang suspension sa long ride. At the same time, para ka lang nagtutur, para ka lang din naka-scooter. Dito naman tayo sa kanyang harapan. Check natin kung ano bang meron dito. So of course guys, hindi pa siya naka-LED, naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man guys, maliwanag din tong isang to, no? Kasi nakatry na din ako ng Suzuki Smash, pagkagabi maliwanag pa din yung ilaw niya. Then at the same time, sa kanyang turn signals, naka-bulb type pa rin. So yan. Then pagdating naman sa baba, napakaganda din ng kanyang fairings guys. Dito naman naka-telescopic for suspension siya. And sa mga nagtatanong, naka siya guys, naka-spoke type. Hindi siya yung naka-mags, no? Tapos pagdating naman sa braking, naka-drum brake pa rin yung kanyang front and rear wheel. Dito naman tayo sa bandang manibela, check natin anong meron dito.
So pagdating sa kanyang mga grips, yan, kapit na kapit sa kamay, both right and left. And pagdating naman sa kanyang brake lever, so silver yung kanyang paint job. So napakaganda, astig. Na-match yung color ng kanyang brake lever sa kanyang paint job dito. Yan, pati din sa kanyang decals. Yan. So sa side mirror naman, maganda din, hindi siya over extended. So meaning hindi siya lapas sa kanyang grips. So napaka-advantage niyan guys, hindi yan siya basta-basta masasagi. And napaka-advantage din na malaki yung kanyang side mirror. Nang sa ganon, pag halimbawa nasa short ride and long ride ka, makikita mo talaga kung sino yung nakasunod sa'yo or kung sino yung nasa gilid mo. In that way, safe na safe ka sa mga sagi. Then, sa dashboard naman, of course, naka-analog siya. Naka-analog type pa rin tong isang to. So, ano bang meron dito sa dashboard? Of course, nandito yung kanyang speedometer. Yan. Tapos, meron siyang logo ng Suzuki. So, meron siyang pride of ownership. Dito pa lang sa dashboard, kitang-kita mo na talaga. Tapos, yung kanyang odometer. And then dito naman sa right side, of course, yung kanyang turn signals. Yan, left and right. And yung kanyang gear indicator. So kitang-kita nyo naman guys. Iilaw yan guys pag pinaandar tong motor na to. Tapos yung kanyang high beam and low beam. And of course yung kanyang fuel gauge. Yan. So mamaya i-check natin kung ilan yung fuel tank capacity ng isang to. Tapos dito sa right side guys, ano bang may mga buton yung mayroon dito? So wala ka nang ibang makikita guys kundi ang electric start. Yan. So aside sa electric start guys, napaka-advantage na meron din siyang kickstart. Yan. Nang sa ganon, pag halimbawa nasa isolated ka na lugar, no, hindi ka na mangangamba na baka magtulak ka. So yun. So sa mga nagtatanong, meron siyang voltmeter, wala siyang voltmeter guys. Pero kahit ganun pa man, meron naman siyang kickstarter. Then dito naman sa left side, of course yung kanyang high beam, low beam, turn signals, and of course yung kanyang horn. So yan guys. Then pagdating naman sa kanya susian, so wala siyang key shutter. So diretso mo lang pasok yung susi mo dito, then switch on, then you're good to go. So ito yung kanyang susi guys. Check natin. So yan, tapos pag halimbawa ilalak mo, meron din pala siyang headlock guys. Kung halimbawa iiwan nyo tong motor na to, pag halimbawa mamamalengke kayo, yan, push mo lang, tapos itapat mo lang dito sa may lock, maglalak na yung kanyang head. So try natin. Yan. So yan guys, hindi na to basta-basta mananakaw kasi meron siyang headlock. Yan. So yan. Tapos pagdating naman sa kanyang fairings dito sa baba, matte yung datingan niya guys, na may pagka-rough. Yan. Tapos meron na din siyang sticker dito na warning, tapos yung sticker ng vehicle conform, no? Tapos i-check naman natin guys ang kanyang seat storage, kung gaano ba kalaki. So dito yung susian niya. Yan. So meron siyang seat storage capacity na 8 liters. So marami ka nang malalagay dito guys. Pwede ka maglagay dito ng raincoat mo, cellphone, belt bag. Pwede mo nang ilagay dito kasi malaki na yung kanyang compartment. So napaka-advantage guys na mayroon siyang malaking compartment. Nang sa ganun, pag halimbawa sa long ride, pwede mo malagay dito yung mga anik-anik mo. So aside from that, sa malaki niyang compartment, dito din nakalagay yung kanyang battery. So nakaganyan yan siya. Tapos ito na yung compartment. Tapos meron din siyang manual guys. So pag halimbawa binili nyo tong motor na to, basahin nyo tong manual guys. Napakalaking tulong na to nito pag halimbawa meron kayong gustong malaman na regarding dito sa motor na to, kasi nandito lahat yung information niya Tapos sa fuel tank capacity, meron siyang fuel tank capacity na 4.5 liters. Then Suzuki claim 45 to 47 km per liter. Pero it may vary pa rin guys sa throttle hobby ng driver. Kasi ganito lang yan kung kaskasero ka, mas malakas sa gasolina. Pero kung takbong pogi ka lang, mas mahina sa gasolina. So yun guys. So knowing na carburetor siya guys hindi siya FI, matipid para sa akin tong isang to. Kasi sabi nga ni Suzuki na kayang-kaya niya abutin ang 45 km per liter or 45 to 47 km per liter. So kaya pala, isa siya sa pinakamabentang motor sa market ngayon. Pagdating sa seat guys, napakaganda din ng kanyang texture, no? Naka-stitches siya.
So meaning, masasabi mo talagang premium yung pagkakagawa. At the same time, napaka-generous na kanyang foam. Sa mga long ride guys, hindi nasasakit yung puwet nyo nito kasi napaka-foamy ng isang to. Then, pagdating naman sa hawakan ng angkas, malaki na din yung grab bar. So, pag halimbawa mag-LQ kayo at ayaw kayong hawakan ng inyong OBR, pwede siyang humawak dito, na? So, yun. Naka swing arm, dual shock siya guys. And of course, naka drum brake pa rin siya. And spoke type pa rin yung wheel niya. Tapos, dito naman sa apakan ng angkas, yan guys, naka rubber na tong isang to. So, maganda din. Then, ang paint job din ng dito, tapakan ng angkas is glittery gray din. So, match na match siya sa decals and paint job sa harapan. And pagdating naman dito sa kanyang side stand, sa mga nagtatanong, wala pa po siyang kill switch. Pero goods na goods pa rin tong isang to. Then pagdating naman sa center stand, yan guys, meron pa rin siyang installed na center stand. So pagdating naman din sa kanyang tail light guys, sa mga nagtatanong, hindi pa po siya naka LED ha. Naka bulb type pa rin po yung kanyang tail light. Then ang kanyang turn signals is bulb type pa rin. And ang nagustuhan ko dito kay Suzuki Smash, naka-compact na yung kanyang tail light. So meaning wala na yung parang sagabal dito na turn signals na pag halimbawa sasampa yung OBR mo, mga ngamba ka na baka maputol. Wala ka nang aalalahanin guys kasi napakalinis na ng design ng isang to and safe na safe yung turn signals. And of course yung lagayan ng plaka, so wala siya yung parang may ilaw dito. Yun, wala siyang ilaw. Meron siyang 100mm diameter body muffler. Napaka-advantage nito guys, it's because it enhances the performance while minimizing the emission and the engine sound. Kung halimbawa magpapa-change oil kayo, ilang ml ba yung kakailanganin? So 800 ml lang guys, no? So meaning pag bibili kayo ng 1 liter, meron pang 200 ml na matitira. So pwede nyo yun ilagay dun sa inyong chain para hindi siya magkalawak. Of course, pagdating naman sa engine, 115cc, air-cooled, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, and single cylinder. So, napakaganda na guys na air-cooled tong isang to kasi hindi naman siya mataas na cc. So, napakaganda ng play ng air cooling system sa displacement ng isang to. At pagdating naman sa kanya max power, meron siyang max power na 6.4 kW at 8,000 RPM. Tapos, meron siyang max torque na 9.0 Nm at 4,000 RPM. So, pagdating naman sa seat height guys, kitang-kita nyo naman na lapat yung paa ko sa ground, no? So, sa mga 5'4", 5'3", 5'2", hanggang 5 flat, kayang-kaya tong abutin si Suzuki Smash. So, sa mga nagtatanong, pwede ba tong motor na to pang beginner? Well, kung ayaw nyo talaga ng scooter guys at gusto nyo talaga ng auto clutch, well, I suggest na si Smash yung kunin nyo dahil napakaganda tong motor na to. So, Ma'am Shine, magkano po ba yung SRP ng motor na to at magkano din po yung kanyang installment? So, for Smash 115, would only cost you 60,420 at naka-promo din po siya until December 30, 2021 na may discount na 1,250 pag COD basis ang pag-purchase niyo. Now, for installment, instead na 3,150 na regular down payment, nagiging 2,000 pesos na lang po. Then, 3,054 naman ang monthly amortization for 3 years. Rian Cycle Mart, Suzuki 3S Shop, is located at Abansanta Street, Tagum City, katabi lang po ng Metrobank Tagum. So ma'am, meron po ba kayong Facebook page para halimbawa ma-check nila kung ano pa yung mga motorcycle ninyo na available? Yes po, check our Facebook page na may name na Rian Suzuki 3S Shop. At doon niyo po kami i-message kung hindi po kayo makaka-visit sa aming physical store. So yun ma'am, thank you ma'am. So yan guys, tapos na natin i-review to si Suzuki Smash 115 Jackal Green. So kung may katanungan kayo guys regarding sa motor na to, comment lang kayo sa baba. At kung mayroon pa kayong motor na gusto ipa-feature sa akin, comment lang kayo sa baba. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.